Breaking news sa pagpapatuloy ng giyera Israel kontra Hamas, sinabi ng Israel Defense Forces na ang mga puwersang panglupa na tumatakbo sa Gaza Strip ay nag-utos sa Air Force na magsagawa ng mga 5,000 welga upang pigilan ang mga pagbabanta sa totoong oras. Sinasabi nito na mga 3,300 welga ang ginawa ng mga fighter jet, 860 ng combat helicopter at higit sa 570 ng mga unmanned aerial vehicle. Marami sa mga airstrike ang naganap sa loob ng ilang daang metro ng puwersa sa lupa at ang ilan ay mas malapit pa doon. Sinabi ng IDF na ang mga welga ay tumulong sa mga puwersa ng lupa sa pagpigil sa mga banta sa mga puwersa, gayon din ang pagganti ng putok sa mga operatiba ng Hamas sa kalagitnaan ng labanan. Sinasabi nito na ang pinakamaikling oras na nasusukat sa pagitan ng sandali ng pagtawag ng ground troops sa isang target at isang airstrike ay 6 na minuto. Ang footage ng IDF ay nagpapakita ng ilang kamakailang drone strike at isang strike ng combat helicopter sa mga operatiba ng Hamas na pinamunuan ng ground troops. Isang hinihinalang drone infiltration alert ang tumutunog sa hilagang komunidad ng Kabri malapit sa hangganan ng Lebanon. Ang mga sirena ng rocket ay tumutunog naman sa mga kalapit na bayan ng Neve Ziv, Manot at Avdon. Mas maaga ngayon, ang mga alerto ng drone ay tumunog sa Kiryat Shmona at mga kalapit na bayan, ngunit kalaunan ay nahayag na isang maling alarma sa gitna ng pag-atake ng rocket. Dumating ang mga alerto sa gitna ng paulit-ulit na pag-atake ng missile at rocket ng teroristang grupo ng Hezbollah ng Lebanon. Ang Hezbollah ay nagsagawa rin ng ilang pag-atake ng drone. Malugod na tinatanggap ng Saudi Crown Prince na si Mohammed bin Salman si Iranian President Ibrahim Raisi habang nasa Riyadh, ang kabisera ng Saudi, ang Arab at Muslim leaders para sa isang summit sa Israel-Hamas war. Ito ang unang pagbisita ni Raisi sa Saudi Arabia mula nang muling itatag ng magkatunggali ang ugnayan ilang buwan na ang nakalipas. Sinusuportahan ng Iran ang Hamas, gayon din ang mga teroristang grupo ng Hezbollah ng Lebanon at mga rebeldeng Houthi ng Yemen, na inilalagay ito sa gitna ng mga alalahanin na maaaring lumawak ang digmaan. Sinabi ng Pangulo ng Iran na si Ibrahim Raisi sa isang summit ng mga pinuno ng Arab at Muslim sa digmaan ng Israel sa Hamas na ang tanging solusyon sa tunggalian ay isang Palestinian state mula sa ilog hanggang sa dagat. Ang tanging solusyon para sa salungatan na ito ay ang patuloy na paglaban laban sa pang-aapi ng Israel hanggang sa pagtatatag ng Estado ng Palestinian mula sa ilog hanggang sa dagat. Sabi niya na umaalinggaw-ngaw sa mga awit ng protesta na nakikita bilang pagtawag para sa pagkawasak ng Israel. Nananawagan si Raisi sa mga naroroon na magkaroon ng malinaw na paninindigan at piliin kung anong panig sila. Nais naming gumawa ng isang makasaysayang at mapagpasyang desisyon tungkol sa kung ano ang nangyayari sa mga teritoryo ng Palestinian. Ang pagpatay sa mga sibilyan at pambobomba sa mga ospital ay mga pagpapakita ng mga krimen ng Israel sa Gaza. Ngayon, dapat magpasya ang lahat kung aling panig ang kanilang paninindigan, sabi niya, nananawagan na armasan ang mga Palestinian. Nanawagan din siya para sa mga parusa at pag-boycott ng enerhiya laban sa Israel para sa mga kaso na iharap laban sa Israel at US sa Hague at para sa mga internasyonal na inspektor sa mga pasilidad ng nuklear ng Israel. Sa pagbubukas ng summit, sinabi ni Bin Salman na kinukumpirma ng Saudi Arabia na pinananagot nito ang mga autoridad sa pananakop Israeli sa mga krimen na ginawa laban sa mga mamamayang Palestinian. Kami ay nakatitiyak na ang tanging paraan upang magarantiya ang seguridad, kapayapaan at katatagan sa rehiyon ay ang wakasan ang pananakop, pagkubkob at mga pamayanan.
sabi niya tungkol sa mga aksyon ng Israel sa Gaza at ang sinasakop na West Bank. Ang Saudis ay unti-unting lumalapit sa normalisasyon sa Israel bago ang pagsiklab ng digmaan na dulot ng nakamamatay na pag-atake ng Hamas sa katimugang Israel na pumatay ng humigit kumulang 100 katao, karamihan sa kanila ay mga sibilyan. May 240 katao din ang na-hostage sa Gaza.